So, yun na nga guys, maraming nagtatanong sa akin kung ano daw nga ba yung pinagkakakitaan ko online. Sige, sasabihin ko sa inyo. Pero natatakot ako baka mamaya lahat kayo maging online seller. Check nyo lang yung Facebook ko na Linlin para makita nyo doon kung ano nga ba yung mga binibenta ko. Nagpo-post lang ako ng paninda and then kusa nang lumalapit ng mga buyer sa Messenger. Hindi po ako nagla-live, through posting lang po talaga. And syempre sa loob ng isang buwan nakakaipon ako ng 17,000, 20,000 NT, 18,000, 19,000. Depende po sa sipag mo 'yon. And ang aking supplier is 4 o 5. Kaya marami sila. Kapag nagbigay sila ng profit sabay-sabay, naiipon siya. So, kung gusto niyo maging online seller, maghanap kayo ng mga legit na mga supplier syempre na nagbibigay ng profit para hindi naman kayo malugi, para hindi naman masayang yung mga effort ninyo. Kasi nga mahirap din yun kasi ang puhunan mo is yung internet talaga. Hindi po ito yung kagaya ng iba na mag-invite ka pa. Hindi, magpo-post ka lang, tapos kapag nakapag-post ka na, hihintayin mo na magkaroon ng buyer sa Messenger. Yun lang. Marami akong Facebook dati na na-expire session na. Siguro marami na rin akong buyer dito sa Facebook na to na nakabili na sa akin. Kasi nga dati itong Reelin Vlog is ginagamit ko siya sa pangtinda. Pero nagkaroon ng opportunity na na-invite ako sa Ads on Reels noong 2024. Tapos, noong 2025 na-invite naman ako ng content monetization. So ayun, mas pinapriority ko yung pagba-vlog. Pero alam nyo, sa totoo lang, mas gusto ko na nagtitinda na lang kaysa mag-vlog. Kasi sa vlog, wala ka naman talagang kikitain dyan. 0.1 lang ang kita mo sa isang video. Tapos sa isang picture, syempre kapag maraming magbe-views, maraming magre-react, meron ka naman 0.5, 0.6. Pero kung sa akong pamimiliin, mas gusto ko po na nagtitinda. Kaya hindi ko po mabitawan ng online selling. Mas mahal ko ang online selling kaysa sa vlogging. Kasi sa vlogging is maliit lang talaga ang kita. Hindi porket kumikita ka na, hindi porket buwan-buwan kang binibigyan ng sahod ni Meta is mayaman ka na. Hindi po. Maliit lang talaga ang sahod dyan sa content na yan. Kaya mas gusto ko na nagtitinda kasi paldo-paldo ka talaga kapag masipag ka sa pagtitinda. Yun. And kung gusto nyo mag-visit, kung gusto nyo magkaroon ng idea, pumunta lang kayo sa Facebook ko or sa TikTok ko para makita ninyo kung ano yung nga ba yung ginagawa ko. Sipagan ninyo para magkaroon din kayo ng profit na malaki kagaya ko. And magkaroon din kayo ng mga extra income kasi mahirap na kung sa sahod ka lang aasa. Kaya nga ako, nagki-caretaker ako, nagtitinda ako, nagbablog ako. Pero hindi pa rin yun sapat Pero, syempre, dahil sa online selling, nagkaroon ako ng bahay, nagkaroon ako ng sasakyan, nagkaroon ako ng negosyo, and nakatulong ako sa pamilya ko. And, syempre, hindi naman na gaanong hirap. Kasi nga, is kumikita naman na talaga ako sa pagtitinda at saka sa vlogging. Kahit konti, ayun lang. So, sana nakatulong. And, kailangan nyo lang, business. Ilagay nyo dito, business, business, business. Kasi pag-aasa ka talaga sa vlog, wala. Di ka aasenso sa vlogging, lalo na kapag wala kang masyadong views na kagaya ko. Ganun. Sabi nga nila sa pagba-vlog is time will come. Pero ilang taon na wala pa rin, hindi pa rin ako pumapaldo sa pag-vlog na yan. Kaya nagtitinda ako para alam niyo na. Bye-bye.